We will post bail for his provisional release ngayong araw na to. Hopefully, mailabas na namin siya. Matagal-tagal na rin siyang ikinulong sa slight physical injury case. Nakatakdang maglagak ng piyansa si Police Staff Sergeant Erwin Lagwa matapos itong makulong ng ilang araw ng voluntaryong sumuko pagkatapos ng viral road rage sa C5 Road noong May 12. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Ariel Inton, maghahain sila ng countercharge sa rider na nakaalitan ni Staff Sergeant Lagwa. Maging ang ilang opisyal ng NAPOLCOM, pinag-aaralan din nilang sampahan ng reklamo dahil sa maling paghawak umano ng kaso ng pulis. We are also contemplating of filing cases against the private complainant and also filing administrative cases against some NAPOLCOM officials na sa tingin namin ay mishandle nila itong kasong to, particularly Attorney Calinisan. With all due respect to him, mukhang wala sa lugar. He lost a sense of justice dito sa bagay na ito. Kahapon ay naglabas ng desisyon ng Pasig City Prosecutor's Office kaugnay ng kasong frustrated murder at malicious mischief laban sa pulis. Walang nakita ang piskalya na sapat na batayan para sa naturang mga kaso, kaya ibinaba ito sa slight physical injury na may piyansang 3,000 piso. Ang viral road rage incident ay nangyari sa C5 Road sa Pasig noong May 12 kung saan makikitang itinulak ng pulis ang isang rider na naging dahilan ng pagsemplang nito sa kalsada. Subalit kalaunan ay inilabas ang mas mahabang video kung saan tila pinuprovoke at hinahabol umano ng motorista ang pulis bago nauwi sa panunulak. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si NAPOLCOM Commissioner Calinisan sa umano'y pag-downgrade ng mga investigador sa kaso. Sa halip na frustrated murder, slight physical injuries lamang ang inirekomenda ng mga pulis. Natatakot ang kampo ng pulis sa kasong administratibo na kanyang kinakaharap dahil nagpakita na umano ng pagkiling ang NAPOLCOM sa kanyang kaso. So how can we expect a fair, impartial proceeding from NAPOLCOM if higher officials of that office already showed bias against our client? So titinan din namin yan, puntong yan. Samantala, si dating Philippine National Police Chief at ngayon ay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinuna rin ang ginawang paghatol ni Commissioner Calinisan na agad tinanggal sa serbisyo ang pulis. Ayon kay GM Torre, hindi pwedeng ang NAPOLCOM na dapat tagapagtanggol ng pagiging patas at due process ang lugar ng trial by publicity at maagang paghatol. Pinuna rin ito ang agad na pagpapapress con noon ni Commissioner Calinisan nang hiharap ang pulis sa media, gayong wala pa umanong formal na pagdinig ng kaso. Tumangging magkomento si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan kaugnay ng issue. Ang rider naman ng video na itinulak, nag-deactivate na ng kanyang social media account. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.